Ikinabahala ng ilang taga-Pasig ang iligal na karerang nahulikam sa Marcos Highway. Ayon sa tanod ng barangay, nakikita nila ang drag racing pero wala naman silang karapatang manikit. Saksi si Mark Salazar. Ang maingay na revolusyon ng selinyador ng mga kotse sa 10 oras pa naman ng gabi. Yan ang iniinda ng mga residente sa Marcos Highway, parte ng Pasig. At ang paghataw ng mga nagda-drug racing, peligroso sa kalsada. Isang napuno ng residente ang kumuha ng video at nagsumbong sa pulisya kahapon. At about mga siguro 1 to 2 a.m. sir, bali tumawag po yung talk natin galing sa 911. Allegedly is nagkaroon daw ng drug racing sa may Marcos Highway. Then immediately naman is yung police natin is nag-responde doon sa area. Nung time na nandun yung tropa, nagtakbuhan. So siguro natakot. So yun, pagdating ng tropa doon is may dalawang motor na naiwan. Ang mga kasabwat na nakamotor ang tagaharang ng iba pang motorista para maklear at maging racetrack ang Marcos Highway. Nakikita sila ng mga tanod ng barangay pero hindi naman daw sila deputized para manikit ng traffic violation. Kadalasan sir, minsan pag wala nang doon sa may kabila, walang tao, doon sila bumabanat sisimula. Kahapon nabulabog ng pulis, dadaanan, nagtakbuhan. Siguro binabantayan din siguro ang mobile natin every time na iikot. Siguro napupulasan din pag nakalayo na, doon sila dumadali ng drug racing. Malawak ang nasasakupan ng Pasig Police Substation 8 at 15 pulis lamang sila kada shift. 3 barangay po sir nakasakop ng area natin. Pero hindi naman natin napapabayaan sir yung Marcos Highway na yan kasi yun nga, strategic place po yan ang mga establishment na maraming tao. Sa impounding area na ito, dinala ang 2 inabandonang motorsiklo ng mga involved sa drug racing. Naridim na ng isa ang motor niya at pinagbayad siya ng 4,400 pesos na multa sa paglabag sa Anti-Drug Racing Ordinance ng Pasig. Wala pang lead sa 2 kotse na mismong nangarera dahil hindi nakunan sa viral video ang kanilang mga plaka. Maliban sa multang 4,400 para sa Anti-Drug Racing Ordinance violation, nahaharap din ang kanilang mga driver sa multang 2,000 pesos para sa reckless driving. Nag-backtracking kung makakaano tayo possible na mas malapit-lapit na CCTV doon sa pinangyarihan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Good news po sa mga bumabiyahe sa rutang Cavite-Parañaque. Mas mabilis na po ang biyahe dahil sa bagong bukas na Cavitex C5 Link Sukat Interchange. At libre pa po ang toll sa loob ng isang buwan. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Alas 6 ngayong gabi nang buksan sa publiko ang Cavitex C5 Link Sukat Interchange. At ayon kay Pangulong Marcos na nanguna sa inauguration ceremony, malaki ang maitutulong ng interchange para mabawasan ang oras ng biyahe. Motorists will now be able to travel smoothly, safely, and conveniently from Cavitex R1 to Sukat, Parañaque within just 5 minutes. It is a dramatic improvement from the usual 1-hour travel time via existing public roads from Kawit, Cavite. At ang good news pa, 30 araw na walang babayaran toll dito. Sa unang tansya, mahigit 20,000 na mga sasakyang makikinabang dito kada araw. I now invite my fellow Filipinos to take advantage of our expressways. Experience firsthand the ease and convenience that these roads will bring to our daily lives. Pinangunahan din ng Pangulo ang groundbreaking ceremony para sa Cavitex Calax Link na mag-uugnay sa Cavitex at Cavite-Laguna Expressway at ang Cavitex C5 Link Segment 3B na mag-uugnay sa Cavitex Parañaque at C5 Road Taguig. Pabibilisin din ito ang biyahe mula naman Cavitex Parañaque hanggang C5 Road Taguig kapag natapos na sa 2025 ang Cavitex C5 Link Segment 3B. We expect that the travel time from Cavitex R1 expressway section to Slex C5 Road will greatly be reduced from what is now 40 minutes to 10 minutes.
Ang inaasahang tulong sa mga motorista, mararamdaman din kahit sa negosyo at ekonomiya. And that will, again, be to the benefit of our small businessmen, to our farmers, and all of those who require transportation for their livelihood. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pinabulaanan ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves ang aligasyong sangkot siya sa terorismo. Kahapon nagpiyansa si Teves ang 600,000 pesos dahil sa kasong paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Git ng dating gobernador, hindi siya nagtatago sa batas at handang humarap sa korte. Handa rin daw siyang ipakita ang kanyang mga bank account para matiyak na walang dapat pagdudahan sa kanya. Ginisa sa pagdinig sa Pampanga ang mga kinatawan ng PORAC at PAGCOR sa kung sino ang may jurisdiction sa sinalakay na PORAC Pogo Hub. Sa kaso naman ng Pogo sa Bamban, formal nang inihabla para sa qualified human trafficking si suspended Mayor Alice Guo at 13 iba pa. Saksi si Saliman Refat. Bukod sa scamming activities, natuklasan sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac ang halos 800 dayuhan at Pinoy roon. Ang ilang nasagip, biktima umano ng pananakit at human trafficking. Kasama ito sa mga basehan ng reklamong qualified human trafficking na inihaina ng PAOK at PNP-CIDG laban kay suspended Bamban Mayor Alice Guo at 13 iba pa. Binanggit sa reklamo na alias daw ni Mayora ang Guo Waping na nasa mga dokumentong hawak ng Bureau of Immigration at isiniwalat ni Senador Win Gatchalian. Lumabas ang mga ebidensya dito tulad ng kanyang fact na siya ang nag-apply doon sa dating Pogo, doon sa dating Nolo, no, sa Nolo from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lessor company, mga pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabi mga dokumento na nahanap na sa Pogo compound. Kasamang inireklamo ang business partners ni Guo, kabilang ang isang fugitive sa China, 2 sangkot sa money laundering case sa Singapore, at officers at incorporators ng Baofu Land Development, Hongsheng Gaming at Zunyuan Technology. Dawit din si dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan. Base sa mga dokumentong nakuha sa Pogo sa Bamban, may koneksyon din daw si Cunanan sa Pogo sa Porac, Pampanga. After piecing together the pieces of the evidence, we concluded and we decided that he is part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. So, Inihahanda na ng Justice Department ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Guo, Cunanan at 12 ibang respondents. Sabi ng kampo ni Mayora, handa raw siyang harapin ang reklamo. Hindi raw sapat ang koneksyon sa mga kumpanya o individual para idiin siya sa human trafficking. Kinukuha pa rin ng GMA Integrated News ang panig ni Cunanan. Sa pagdinig naman ng Pampanga Provincial Government sa Pogo Compound ng Lucky South 99 sa Porac, ginisa ang LGU ng Porac at PAGCOR na kapwa nagturuan kung kanino sa kanilang jurisdiction ng naturang Pogo Hub. Actually, yung license ko, we already check on the website. Pero with regard to the area ko, wala never po nagkaroon ng communication with the Pwede ang LGU na pumasok kahit anumang establishmento pag may nakikita kang illegal. Sabi ng PAGCOR, isa lang sa 46 na gusali sa Porac compound ang nabigyan nila ng Pogo permit. Nagsimula rin umano ito bilang BPO na tumatanggap lang ng tanong tungkol sa online casino games. Eventually po, na-issue na po ng Pogo license si Lucky South kung saan sila na po yung magpapataya supposedly. So na-issue po yun ng 2020, valid mula 2020 hanggang October 27, 2023. Lumabas ding walang rehistro ang Lucky South 99 sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. At ang aabot sa 800 dayuhang empleyado rito na inirehistro sa immigration, hindi tugma sa nakarehistro sa Dole Region 3 na mahigit 100 at sa record ng PAGCOR na 7 empleyado lang. Walang kinatawa ng Lucky South 99 sa pagdinig, pero humarap ang isa sa mga nakalistang incorporator nito. Presidente rin umano siya ng Whirlwind Company na may-ari ng lupang inuupahan ng Pogo. Git niya, ginamit lang ang pangalan niya at 2019 pa natanggal pero nakalagay pa rin sa mga papeles ng korporasyon. Parang ang na-push lang talaga is yung Whirlwind. Yun lang, doon lang ako natanggal.
Tapos yung Lucky South, ginagamit pa rin yung name ko. Bukod sa Porac at Bamban, binabantayan din daw ang iba pang lugar na posibleng may iligal na Pogo Hub. Siguro mayroong mga 4 na local government officials na nagpapatulong sa amin. We are intensifying our fight against this illegal pogo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Ngayong araw po ang itinuturing na longest day of the year sa ilang panig ng mundo. Yan ang epekto ng June solstice na tinatawag ding summer solstice dahil hudyat din ito ng simula ng summer sa Northern Hemisphere. Umpisa naman ang winter sa Southern Hemisphere. At dito po sa Pilipinas, kahit tapos ang summer, naranasan naman ang 13 oras na daytime kanina ayon sa Pag-asa. At bukas naman, base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon, Cagayan Valley, Ilocos Region, at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa linggo, posible maulit ang mga pag-ulan. At mas marami na ang makaranas ng heavy to intense rains kaya maging alerto sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Maging handa rin ang mga taga-Metro Manila sa tsansa ng ulan ngayong weekend. Habagat pa rin at localized thunderstorms ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Umaaray ang mga tsoper dahil sa may nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Saksi si Jamie Santos. Masakit na ang ulo ng mga motorista na nakausap namin sa pagbabudget ng gasolina o diesel. May nakaamba na naman kasing big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, pinakamalaki ulit ang diesel na halos 2 piso. Wala namang magagawa kundi magpagas pa din. Hindi makakatipid pag nag-off-road. Kaya nga, at least pag kasi may sasakyan ka, less yung traveling time. Hindi natin gusto yan dahil tataas na naman ang presyo. Maapektuhan lahat ng bilihin. No? So hindi lang yung gas yun. Sa tala ng GMA Integrated News Research, may 15 OPH na sa gasolina ngayong taon katumbas ng halos 7 pesos per liter. Sa diesel naman, 13 times na nag-OPH katumbas ng 6 pesos. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang panibagong posibleng taas presyo sa langis ay dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa ilang bansa tulad sa Ukraine, Russia at sa Middle East. Pero bukod sa presyo ng petrolyo, may isa pang hinaharap ang mga tsoper, ang PUV modernization. Kanina nga, naging mainit ang sagutan sa Senado sa pagtalakay ng Committee on Public Services sa modernization. Hiling kasi ng grupong Manibela, payagan pa rin silang makabiyahe kahit hindi nag-consolidate. Huhulihin na kami. Marami sa amin, 10,000 ang multa doon sa sasakyan, 2,000 doon sa kanyang lisensya, sumatotal 12,000 piso po. Pero tanong ng grupong Busina, ilang extension na po ang consolidation? Ang tanong, magko-consolidate ba siya? Hindi sumunod kami sa inyong lahat sa mga sinasabi niyo po eh. Tapos may isang tao lang na ayaw? Hindi po totoo na ayaw namin ng katunayan. Meron nga po kaming modernized na sasakyan na dala-dala ngayon. Ang ayaw lang po namin yung consolidation. tapos na ang deadline ng pamahalaan, pero 12% pa lang ng local public transport route planning para sa PUV modernization ang tapos. Question din kung bakit kasi local government ang nagpaplano ng ruta. Ginagawang negosyo ni Mayor yung rota, ibibigay sa kamag-anakan. And that's not fair. Kaya so wag natin totally ibigay sa LGU yung route rationalization. Ang pamahalaan ng isang local government unit ang mas nakakaalam kung ano yung mga magagandang ruta. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.